What's up, basketball fans? Welcome sa Full Court Press PH. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo humahanga sa isang basketball player ay dahil na rin sa kanyang husay umiskor sa basketball. Sa kasalukuyan ay napakaraming mahuhusay na scorer sa NBA. Nariyan sila LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, James Harden at marami pang iba. Pero isa sa hindi malilimutan sa NBA history ay nang umiskor ng 100 points si Wilt Chamberlain. Pero alam nyo ba na may nakagawang higitan ang nagawang iyon ni Wilt Chamberlain nang may umiskor ng 105 points sa isang basketball game at ito ay nangyari sa Pilipinas. Kumbaga, tinalo ang record ni Wilt Chamberlain na 100 points. Grabe mga boss! Pero bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay i-click mo na ang subscribe at notification bell button para maging updated ka pag meron tayong bagong video. Taong 1975 nang itatag ang PBA. Ito ay ang pinakamatandang liga sa Asia at pangalawang pinakamatandang liga sa buong mundo, kasunod ng NBA. Napakaraming mahuhusay na basketball player noon ang naglalaro sa PBA. At noon pa man ay marami ng mga basketball player na hindi naging successful ang karir sa NBA ay sinubukan ding maglaro sa pambansang liga. Isa sa mga import na nakapaglaro sa PBA ay si Tony Harris. Si Tony Harris ay pinanganak noong May 13, 1967 sa Monroe, Louisiana. Siya ay nag-aral noong high school sa Theodore Roosevelt sa East Chicago, Indiana at nag-aral sa iba't ibang universidad at ang huli ay sa Universidad ng New Orleans bago siya lumuhok sa NBA draft noong 1990. Sa kasamaang palad ay walang pumik sa kanya na team kung kaya naglaro na lamang siya sa Quad City Thunder na isang team sa CBA o Continental Basketball Association na isang minor league basketball sa US. Pero taong 1991 ay nabigyan siya ng pagkakataon na makapaglaro sa NBA para sa team ng Philadelphia 76ers. Si Tony Harris ay may height na 6'3 at naglalaro noon bilang shooting guard. Hindi naging maganda ang kanyang karir sa 76ers at nag-a-average lamang siya ng 1.7 points, 25% field goal shooting at 50% sa free throw shooting sa loob ng 6.8 minutes per game sa kanyang 6 na laro. Hindi talaga naging maganda ang laruan ni Tony Harris sa 76ers mga boss. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nakapagsabi sa kanya na bagay ang kanyang style of play sa PBA. Kaya taong 1992 ay sumabak siya bilang import sa huling conference ng 1992 PBA season para sa team ng Swift Mighty Mighty Hotdogs. Dito ay nakasama niya si Nelson Aceitono na galing ng Pure Foods kapalit ng Future Picks at si Rudy Distrito na galing ng Hinebra kapalit ni Pido Harencio. Sa Swift Mighty Mighties ay naging coach niya si Yeng Giao. Dito ay talagang nagpakitang gilas si Tony Harris. Sa unang laro pa lamang niya sa Swift Mighty Mighties ay umiskor na agad siya ng 87 points laban sa defending All-Filipino champion noon na San Miguel Beermen at tinalo nila sa score na 134-106 pabor sa Swift Mighty Mighties. Dito ay nabansagan siya bilang Hurricane dahil na din sa kanyang impresibong laro. Sa mga sumunod niyang laro ay umiskor siya ng 69 points, 57 points at 54 points sa sumunod niyang tatlong laro at lahat ng yun ay naipanalo ng kanyang team. Grabe mga boss, talagang halimaw itong si Tony Harris pagdating sa basketball. October 9, 1992 ay meron silang out of town game sa Davao City. Dito ay umiskor siya ng 82 points at tinambakan ang Pure Foods sa score na 166-144 at sa sumunod na araw ay dito naman niya nagawang umiskor ng record-breaking na 105 points at pinangunahan ng kanyang team na talunin ang crowd favorite na Hinebra San Miguel na pinangungunahan ni Jaworski sa score na 151-147 panalo laban sa Hinebra. Sa mga hindi nakakaalam, ang Hinebra ang isa sa pinakamagaling noon pagdating sa depensa, kaya talagang kahanga-hanga pag nagawa mong maka-score ng ganyan sa team nila Jawo.
Grabe ang ginawang depensa ng Hinebra noon kay Tony Harris, mala Detroit Pistons ng 90s mga boss. Pinatikim ng sobrang pisikal na laro si Harris pero nagawa pa din niyang umiscore ng 105 points at maipanalo ang laro. Sa 105 points ni Tony Harris ay gumawa siya ng 6 na 3-point shots, 21 na 2-point shots at 45 na free throws. Binura ni Tony Harris ang naunang highest scored points noon ni Michael Hackett ng Hinebra na 103 points noong 1982. Naging maganda ang kartada ng kanyang team na Swift Mighty Metis at pumasok sila sa finals at tinalo via sweep ang team ng 7up and Colas para tanghalin na kampyon noong season na iyon. Sa parehas na season din na iyon ay tinanghal na best import si Tony Harris. 1994 ay bumalik si Tony Harris sa NBA. Dito ay naglaro naman siya para sa team ng Boston Celtics kung saan ay naglaro lamang siya ng 2 season para dito. 1998 ay bumalik siya sa PBA at naglaro naman siya para sa team ng Pop Cola 800s na dating Swift Mighty Metis na kanyang dating team para sa Centennial Cup. Dito ay naging coach naman niya si Norman Black. Sa hindi inaasahang pangyayari ay na-fractured ang kanyang kanang kamay at makalipas ang 8 laro ay pinalitan siya ni David Booth bilang import. Makalipas ang kanyang pagbabalik sa PBA ay naglaro naman siya sa abroad at noong 1999 ay nagretiro na si Tony Harris sa basketball. Sa kasalukuyan ay nagko-coach na lang siya ng basketball team at hanggang sa ngayon ay hindi pa din nabubura ang ginawang record na 105 points sa isang laro ni Tony Harris at marahil ay mahirap na din itong mabura sa kasalukuyan. Hindi maikakaila at masasabi ko na si Tony Harris ang isa sa pinakamagaling na naging import sa PBA. Yan muna sa ngayon mga boss. Kung nagustuhan mo itong video ay i-click mo na ang like at huwag mo na din kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Again, this is Full Court Press PH. Ingat mga boss!